Bagong low pressure area na mataan sa may extreme northeastern Luzon sa silangan ng Babuyan Islands. Pero maliit ang tsansa nitong mabuo na maaari ding alisin sa loob ng 48 oras. Pero yung sa labas ng ating bansa sa silangan ng Mindanao sa may bandang Micronesia region na C96W ay may maliit na tsansang lumakas pero nakikitaan na ito'y kikilos pahilaga. Moderate and to some heavy rain showers, umiiral pa rin sa bahagi ng Mindanao, epekto ng intertropical convergence zone. At sa ibang bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon kabilang ng Metro Manila, makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na kaulapan na may mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, September 18, 2023. Oras nating voice from ngayong umaga ay alas 6:49 na ng umaga. Well, gaya pa rin kahapon ay stationary na may mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin ang iira sa ilang bahagi ng northwestern at northeastern Luzon. Bagamat atypical ito dahil nga po sa pagpapalit na nating klima, nasa lubungan pa rin ng mainit at malamig na temperatura na kasabay ng hangin dyan sa may kanluran at silangang bahagi ng bansa. At despite yan, sa bahagi ng Central Luzon, kasama pa rin ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon ay makakaranas pa rin tayo ng humid na maalinsangang panahon mga folks. So despite na medyo kanina lamang ay typical na medyo maaliwalas ang himpapawid, ngayon ay unti-unti na namang nakikitaan tayo ng medyo hazy. At kung sisilipin natin sa ngayon ay sa aking sensor, sa air quality sensor, medyo maganda pa ang concentration. Pero posibleng maya-maya, dulot ng medyo haze na naman ang himpapawid ngayong kasalukuyan, ay maaaring madetect yan ng aking aparato. So expected na bukod sa maulap ay asahan ang mga haze na lagay ng panahon na naman sa Metro Manila. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, klaro at partly cloudy, umiiral din sa amin sa Caloocan. At makikita naman dito sa ating live CCTV snapshots ang medyo partly cloudy na nagmumusil cloudy ng iiral. So gaya kahapon, magiging humid pa rin ang panahon. Despite na maulap ay mataas ang ating heat index at humid o temperatura. Sa lowest temperature na itala ng aking weather station kaninang 4:58 AM nakapagtala ng mas mababang temperatura at 25.9 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng maalinsangang temperatura at 1:08 PM na umabot sa 34.2 degrees Celsius. Nangangahulugan lamang mataas sa ating heat index despite na matinding maulap kahapon at hazy. At base sa ating heat index na sa 46.5 degrees Celsius ang ating init pandama kahapon. So kung i-compare natin sa mga weather stations si Pag-asa nationwide, ay nangunguna po ang Baler Aurora sa may pinakamataas sa heat index at 45 degrees Celsius. And the rest, nasa 43 to 44 degrees na uli ang kasunod niyan. So lumalabas ay nangunguna po sa amin sa Caloocan City na may pinakamataas na temperatura sa bansa na nasa 46.5 degrees Celsius na lumalabas. Pangalawa lamang ang Baler Aurora sa may pinakamataas sa heat index na naitala kahapon. Sa ating PX systems in past 24 hours, nangunguna naman ang Tuguegarao City o so Tuguegarao area sa may pinakamataas na alinsangan at 35.1 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio City, stationary ulit at 17.6 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa bansa. Sa inulan naman ng bahagi ng Cotabato ay inulan ng 89 mm ang total rainfall sa kanila. So inaasahan mas madalas sa bahagi ng Mindanao ang aasahan natin may mataas na precipitation count. Dahil nga po sa umiiral na surface trough o intertropical convergence zone dyan sa lugar ng Mindanao. Pero dito sa amin kahapon ay nakapagtala kami ng 4.8 mm na inulan kami kahapon dito sa Caloocan City at sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Inasahan ang mga ilang moderate rain showers. So sa loob lang 7 araw, nakapagtala lamang kami ng 5.4 mm ang total rainfall. So way below level talaga ang total na inulan kami dito sa loob ng 1 week. At sa loob ng September ay nasa 263.4 lamang ang total na ulan sa amin sa Caloocan.
nangangulang lamang ay napakakonti ng inaasahang ulan ngayong month of September. Sa thermal anomaly naman sa mga bulkan ay nasa moderate itong si Mayon Volcano. Kung sisilipin natin yung kanyang Moody's, base sa atin sa aking webpage ay nasa variable radiated power ito ng 19 megawatts. Pero kita ang kanyang thermal intrusion, ng magmatic intrusion sa pinakabungangan nito. So inaasahan pa rin na tuloy-tuloy na pagdaos-dos at inaasahan mga pyroclastic materials na inuulat dyan ngayon ni PBOX. Well, typical na normal scenario pa rin ang status ni Mayon despite na naglalabas ito ng magma na patuloy na dumadaos-dos sa kanyang Misi, Guli at yan sa bandang southeastern part. So, ingat na lamang sa mga kababayan natin dyan sa paligid ni Mayon Volcano sa bahagi ng Bicol region, especially sa bandang Legazpi City. So, balik tayo dito ay ang outside humidity natin ay medyo drier ang ating alinsangan at 67% at bumababa ito ng 7% since last hour. Katamtaman ng ating atmospheric pressure at 1,009 hectopascals nangangulong labang pagdating ng hapon ay asahan na naman muli ang mahigit na 100 na lightning strikes. So gaya ng aking analysis kahapon, nakaranas kayo ngayon sa extreme northern Luzon at yung parte ng eastern at western ng northern Luzon na mga matitinding violent thunderstorms. Well, sa magtatanong kung mangyayari uli yan ngayong araw, well, bad news ay magpapatuloy pa rin ng mga moderate to violent thunderstorms pagsapit po ng hapon o gabi. So ingat na lamang sa mga kababayan natin, especially sa bahagi ng Ilocos Norte at sa parte ng bahagi ng parte ng La Union pababa ng ilang bahagi ng Pangasinan. Sa eastern portions naman, especially dyan sa may Cagayan Valley, East Coast, Palanan, Isabela hanggang sa may Baler, Aurora. And the rest naman sa kalat-kalat na bahagi ay makakaranas din mamayang hapon. Further nating i-discussion mayamayang konti. Sa batala sa ating high tide and low tide ay kasalukuyang magma-maximum high tide ulit tayo in 1 hour and 7 minutes. So, inaasang mataas ang level ng tide, high tide dyan sa Manila Bay. So, alam na po natin sa mga mangingisda natin dyan sa pangpang ng Manila Bay. At sa ating almanak sa mga bibiyahe ngayon at papasok sa kanilang trabaho ngayong umaga at mamayang mga panghapon naman sa mga mag-aaral ay sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at lulubog naman ito mamayang 5:55 PM. At dahil mayroon ng 9% illuminated ang waxing crescent na sinag ng buwan ay pwede na natin itong ibalita. So magmo-moonrise naman ito o kaka-moonrise lang kaninang 8:06 AM at asa naman itong lulubog mamayang 8 PM. So medyo makikita na yung pinaka-part crescent nitong waxing crescent ng sinag ng buwan. So magandang kunan niya ng magandang shots. Pero malabo dito sa amin, talaga maulap ang halos buong September and August namin sa Caloocan City. At sa ating local weather outlook, para ngayong Lunes at Martes ay nasa magiging maulap ang lagay pa rin ng himpapawirin at localized thunderstorms. Moderate to violent po inuulit ko, hanggang violent thunderstorms pa rin ang iiral sa iba't ibang bahagi ng Luzon. So kalat-kalat po yan, gaya po yan kahapon na nakapag-total ng mahigit 100 to 500 lightning strikes. Pero ngayong araw mababa ang tsansa na uulanin dito sa amin sa Caloocan at iba't ibang bahagi ng Metro Manila at 48%. So, take note yan mga folks. Bukas, ganun din ang magiging senaryo, magiging maulap lalo na pagdating ng hapon at gabi at inaasahan din ng mga localized thunderstorms. Pero medyo bahagyang mataas at 86% na tsansa ng uulanin. At sa ating weather, highest temperature expected ay nasa 32 degrees Celsius at lowest temperature expected ay 26 degrees Celsius. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na high definition satellite imagery. Makikita po natin yung surface trap o intertropical convergence zone na panatiling umiiral sa bahagi ng Mindanao at nag-extend ito sa bandang Balabac at Batarasa sa may bandang Palawan. Extend po yan at hanggang din sa may bandang Palau, yung pinaka-surface trap extension. Since nung mga nakarang araw ay naibalita na nga natin ito, nag-accumulate ang surface trap na ngayon ay isang intertropical convergence zone. Asahan po ang magpapaulan dyan lalo na dyan sa bahagi ng Mindanao o Southern Mindanao dyan sa may bahagi ng Cotabato, dyan sa Soxatin areas. Siyempre kasama na ang General Santos, sa bandang Davao Region, Compostela Valley at bandang Agusan del Sur. At sa bahagi naman ng Eastern Mindanao dyan sa kasama na ang Agusan del Norte ay asahan ang mga kumpul na kaulapan at asahan din ang mga pagkulog at pagkilat lalo na mamayang hapon o gabi. Take note po yan.
Pero unahin muna natin ang bahagi ng Northern Luzon mula dyan sa may bandang Babuyan Islands at hanggang dyan sa may Cagayan Valley, Ilocos Region at bandang Cordillera Administrative Region hanggang dyan sa may bandang Isabela. Medyo maalinsangan muna ang iira dyan kasama na ang Tugigaraw, so watch out na naman sa pagtaas ng ating matinding alinsangan dyan ha. Huwag masyadong magbilad sa sikat ng araw. Pero asahan pagdating ng hapon ay makakaranas ulit tayo dyan ng mga pagkulog at pagkidlat. Dahil nga po sa inaasahan nating pagpapalit na ng ating klima bago mag-autumn equinox. Samantala, dyan sa may bandang Silangan at kanluran ng northern part ng Luzon mula dyan sa may bandang La Union kasama na ang Pangasinan na Zambales at sa Silangan naman ang bandang Aurora area ay kasalukuyan nakakaranas sila ng ilang heavy rain showers dyan ha, lalo na sa may Baler at ilang bahagi ng Quezon Province at may mga localized thunderstorms. So, ingat na lamang po at kasalukuyan kayo inuulan dyan kaya magdala ng pananggalang sa ulan. At watch out kung sakaling magtuloy-tuloyan ng lakas ang buhos ng ulan na magkakaroon ng posibleng flash floods. Pero maaring sa loob ng 2-hour period ay maaring kumalma yan. Pero magtutuloy-tuloy ang mga isolated showers, especially mamayang hapon unang gabi. At wala sa may Central Luzon, pababa kasama ang Metro Manila, magiging katamtaman ng lagay ng panahon. Humid at medyo maulap at medyo hazy pa rin ang iiral dito sa atin. Kasama na ang bahagi ng Calabarzon. So, watch out sa medyo maulap na himpapawirin pero asahan ng humid pero pagdating ng hapon o gabi ay expected ulit ang mga localized thunderstorms. Typically, mga ilang moderate and some violent thunderstorms lalo na sa bahagi ng Batangas area at dyan sa may bandang papasok ng Atimonan, Quezon. And then extended dyan sa may bandang Camarines Norte na sa parte ng Bicol Region. And the rest ng Bicol Region ay mula ngayong, samantalang ngayong umaga ay magiging maalinsangan muna. At medyo partly cloudy ang iiral ngayong umaga. Pero pagsapit din ng hapon, isolated na forecasted scattered rain showers ang iiral at may mga pagkulog at pagkilat pagsapit ng hapon o gabi. Well, lalo na bahagi ng Mimaropa, dyan sa bahagi ng bandang Palawan, sa may Puerto Princesa, pababa na po na yan ng Balabac. Magkakaroon ng mga scattered rain showers po, typically moderate and violent rain showers po, epekto ng extension ng surface trough o intertropical convergence zone hanggang dyan sa may Puerto Princesa. So, watch out sa flash floods mga folks. At mula dyan sa may bandang Coron at pataas ng bandang Mindoro ay kasalukuyan nga lumindol ng magnitude 4.9 na na-detect ng aking seismometer dyan sa may bandang Paluan, sa may kalurang bahagi ng Paluan, Occidental Mindoro. I hope wala tayong namataan na nasaktan dyan o nagkaroon ng structural damage. Although mahina at magnitude 4.9 pero malakas po at medyo mababaw-babaw yung kanyang depth epicenter na nasa aking kalkulasyon na nasa 49 kilometers ang lalim ng epicenter. So medyo mararamdaman yan hanggang Metro Manila yung pagyanig kaya nagkaroon ng intensity 4 yung ang detection ng aking seismograph. So balik tayo sa anot ng panahon. Mula sa may Mindoro ay asahan din ang mga kalat-kalat pag-ulan at maulap ang lagay ng panahon dyan ngayong umaga. Lalo na sa hapon o sa gabi, magiging maulap at may mga pagkulog at pakidlat din. Typically, mga moderate thunderstorms. Hanggang dyan sa bahagi na po ng west portions ng Visayas at bahagi ng Southern Luzon. So kasama na ang bahagi ng Marinduque, at Tabias Island at bahagi ng Romblon. And the rest ng Southern Luzon, kasama na ang bahagi ng Masbate ay magiging katamtaman at medyo maalisangan muna ang iiral ngayong umaga. Pero pagsapit ng hapon o gabi ay ganun din, ay scattered rain showers din ang iiral dahil nga po sa salubungan ng init at lamig na temperatura na kasabay ng hangin. Pagbabasehan natin ang Himawari 8, makikita natin mga puro kaulapan ang bahagi ng west portion sa Visayas, especially sa bahagi nga po ng Tabias Island hanggang patawid ng Malay, Calibo, Rojas City, pababa ng San Jose de Benepista at San Joaquin. Damay din ng Iloilo City at Guimaras Island ang makakaranas ng maulap na himpapawirin. So expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Pagdating naman ng bandang Negros Region, magiging katamtaman muna ang lagay ng panahon. So medyo maalisangan muna dyan at pagsikat ng araw all the way hanggang bandang Central Visayas sa may Cebu City, Bohol hanggang Siquijor. Pero naka-forecast din ang mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na may pagkulog at pagkidlat all the way hanggang dyan sa may silangang bahagi ng Visayas. Damay na ang bahagi ng Leyte at Samar Region. Dahil nga po sa medyo may mga cluster na kaulapan dyan, pero sa ngayon medyo makakaranas muna kayo ng medyo maaraw at alinsangang panahon. Pagdating ng hapon, expected pa rin mga kalat-kalat pag-ulan at pagkilat at pagkulog gaya kahapon.
And the rest ng Mindanao, mula dyan sa may bandang Surigao del Norte, nabanggit ko na kanina, damay na po ang Agusan del Norte, Butuan, pababa na po ng Prosperidad at San Francisco at sa bandang Agusan del Sur, mula Hinatuan hanggang Katiil na po yan. De epekto nga po ng Intertropical Convergence Zone all the way hanggang dyan sa may bandang Mati hanggang Governor Generoso. So damay na ang bahagi ng Davao Region mula Compostela Valley, Davao City, patawid ng Digo City at Santa Maria sa parte ng Digo City pa rin ito. So, mula dyan sa bahagi naman ng Sarangani, pataas ng General Santos City hanggang Cotabato, makakaranas din ng mas maulap na himpapawid epekto ng ating surface trough at asahan din ang mga ilang moderate and some heavy rain showers lalo na sa hapon o gabi. So, generally, ang buong southern part ng Mindanao, mas makakaranas kayo dyan ng mga ilang heavy rain showers. So, watch out sa posibleng mga flash floods na wag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa. And the rest ng Northern Mindanao mula dyan sa may Ginuog, Cagayan de Oro, Iligan City at Marawi, kasalukuyang medyo partly cloudy at medyo maalinsangan, mataas ang ating heat index dyan mga foksa, patawid ng bandang Sindangan sa may Zamboanga del Norte, pero asahan din pagdating ng hapon o gabi ay expected ang mga scattered rain showers, epekto pa rin ng extension ng surface trough o Intertropical Convergence Zone, tamay na hanggang dyan sa bahagi ng Zamboanga City, patawid ng Basilan, at Hulusulo, lalo na dyan sa areas na yan, ay asahan uli ang mga moderate and heavy rain showers and some violent. Dahil nga po sa extension ng surface trough dyan na sumasakop sa Zamboanga City hanggang Isabela at Hulusulo, kabilang na ang bahagi ng pagitan ng Sorsogen at Zamboanga. So, damay ang ilang parte ng Zamboanga del Sur. So, ingat na lamang po kung sakali magkaroon ng mga flash floods sa mga folks. Dahil kung magtatanong, malakasan ba mga pag-ulan? Effective po na mataas ang pag-ulan dahil ayon sa ating infrared heavy rain potential, mataas po ang parte nito ng Mindanao area, lalo na sa kanlurang bahagi nito at southern Mindanao. Silipin muna natin ang ating tropical cyclone sector dahil mayroon tayong dalawang low pressure na namataan. Mula dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa may bandang northeastern o extreme northeastern Luzon o sa silangan bahagi ng Babuyan Island, namataan itong low pressure na tinawag na 97W Invest. Nasa silangan pa ito ng extreme northern Luzon at nasa mga layong na kanina ay nasukat ko ito mula dito sa may bandang Babuyan Island, mga around 484 kilometers silangan ito ng Babuyan Island dyan sa may northeastern o extreme northeastern Luzon. Pero dahil very shallow ito, very disorganized, maaaring isang remnants lamang ito o cluster na kulapan na maaaring sa loob ng 48 hour ay aalisin din agad ng aking tropical cyclone sector. Samantala, si 96W naman ay nasa bandang Micronesia. Mahigit 3,000 km pa ito malayo sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong si 96W, since nung isang araw na na-report ko, ay may maliit na tsansa na mag-iisang ganap na bagyo ito dahil nakikita nito sa mga forecast ng GFS at CSMWF na ito ay kikilos naman pahilaga o pa-north-northwestward o pa-northward. Medyo bahagyang erratic pa ang pagkilos nito dahil may mga signals na kikilos ito pa-northward. Pero generally, medyo lilihis lamang ito o hindi lalapit sa ating Philippine Area of Responsibility ayon sa kanyang latest forecast. Ay sorry, nawala yung ating audio. Ulitin natin ay dahil sa senaryo na may mga erratic na movement ito pahilaga. Malayo itong lalapit o papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon dahil kung sisilipin natin ang mga computer models niya sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, una, base sa ating West Pacific Basin na ating ginagamit, yung kanyang anomaly ay mataas na nasa halos 50% na po yung kanyang anomaly. So, maaaring itong C96W ay mataas na mag-iisang active low pressure area. At kung titingnan naman natin sa ating ginagamit na Global Spectral Model mula sa data feed GMA, makikita natin itong C96W. Nakikitaan din na bahagyang kikilos ito pa northward o northwestward, palapit sa bandang northern part ng Guam. So, maliit pa ang tsansa nito na lumapit o pumasok na ating Philippine Area of Responsibility. At walang significant na aktibo dito sa loob ng ating PAR, na which is itinaas naman ng aking tropical cyclone sector as 97W. So maaaring sa loob ng 48 hours, aalisin din agad ng aking tropical cyclone sector si 97W bilang isang invest,
low pressure area. Base dito. Maging sa mean sea level pressure ay ang nagiging aktibo lamang na nakikita natin ay C96W. Ayan, bumababa at 1,006 hectopascals to 1,004 hectopascals. So, shallow, low pressure area ito maituturing at maaaring ito ay magiging sa active low pressure area. Di gaya kay 97W na sa loob ng ating PAR, dito sa may silangan ng Northeastern Luzon, napakaliit o halos walang significant na maging isang active low pressure area. At sa ating mga computer models, bukod tanging si 96W lamang ang medyo nakikitaan dito na magiging isang aggressive na active low pressure area. At base rin dito ay gaya na aking sinabi kanina, ay ito ay kikilos pa northward o pa northwestward. At nakikita ang forecast niya ay posible pang umabot ng severe tropical storm to typhoon category ayon dito sa forecast ng GFS. At ito namang C97W ay na-predict naman at nakitaan nga din sa misilangan ng Luzon. Pero mukhang madidissolve din kaagad siya kalaunan. So medyo hindi pa masyadong organisado itong C97W nga na maaaring nga sa loob ng 48 hours ay madissolve din kaagad. At kay CMWF, kung titingnan natin, ay ganun din senaryo nitong C96W. Pa-northwestward din ang nakikitaan na pagkilos nito dahil medyo na itutulak ito ng isang high pressure area sa may silangan ng Japan kaya bahagi itong kumikilos pa-northwestward. Pero dahil lumalakas po ang high pressure area dito sa may bandang silangan ng Japan ay paaring magbago pa yung kanyang trajectory nitong C96W. So magdedepende yan sa high pressure area dito sa may silangan ng Japan para itulak ito padaos-dos itong C96W. Sa ngayon ay maliit pa ang tsansa na pumasok ito ng PAR kaya babantayin natin itong maigi hanggang sa susunod na mga araw. Mag-update tayo dyan anytime sa aking Facebook page so abangan nyo na lamang kung sakali mga folks. Kay NABGEM, kung titingnan natin, mas agresibo ang forecast ni NABGEM at nakikitang kikilos ito pa northward muna. Then bigla itong kakabit pabahagyang west-northwestward. So base kay NABGEM, kung pagbabasehan natin yung forecast niya, ay dito pinapakita na ito ay posibleng humawi o dumikit sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. So may maliit na posibilidad pang pumasok ito ng ating PAR. Well, titingnan natin, very erratic pa at hindi pa pare-pareho ang mga forecast ni NABGEM. Maliban na lamang kay GFS at ECMWF na halos pareho ang kanilang forecast na kikilos pa northwestward. Pero inulit ko dahil sa behavior ng high pressure area sa silangan ng Japan na maaring biglang magpabago sa kilos nitong C96W na maaring biglang kikilos pakanluran. So, babantayin natin yan maigi mga folks. O sa gusto malaman kung maalon ba ang ating karagatan, well, wala po tayong maiko-comment dito. Wala pong masyadong alon at walang nakataas na gale warning sa buong bansa. So, go lang mga folks. Maging sa malilit natin sa sakyang pandagat. Wala tayong may re-report dahil kalmado naman ang ating karagatan. Sa ating General Flood Advisory and Warnings mula sa Data Feed Pag-asa, nakataas ang bahagi ng Mindanao. Halos sa buong areas ng Cagayan de Oro at o bahagi ng Northern Mindanao areas, Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM, hanggang dyan sa may bahagi ng Cotabato, nakataas sa red flood warning daw at Dipolog area. Dito naman sa may silangan ng bahagi ng Caraga at dyan sa parte ng Campos de la Valle, so maaring madamay ang Davao City. Depende na lamang po na nakataas ang potential na general flood warning o babahain sa area na yan. Epekto ng tuloy-tuloy na intertropical convergence zone nga po na ating report kanina. So ingat na lamang sa mga kababayan natin sa nabanggit na areas na mataas ang tsansa na babahain sa area na yan. Samantala sa Luzon, medyo may itinaas din si Pag-asa sa kanilang flood warning advisory dyan sa may bandang Cordillera Administrative Region. So kasama na ang bahagi ng Baguio, Benguet at ilang portion ng San Fernando at Ilocos Region. So take note na lamang po. Hanggang sa parte ng Bigan dyan sa parte ng Abra rin ay nakataas. So, ingat na lamang po kung sakaling magkatotoo na magkakaroon ng mga heavy rain showers dyan. Pabali mga mamayang hapon kasi magkakaroon nga ng mga localized thunderstorms dyan. So, expected ang mga malakasang pag-ulan. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Lunes, September 18, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, September 18, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po palagi sa ating YouTube channel at huwag na lamang kalimutan na ipakihit naman po ng ating notification bell para naman sa karagdagang resources sa ating YouTube channel. At sa mga gustong malaman ang mga report na hindi natin nabanggit ngayong umaga, makikita lamang yan lahat na sa aking webpage dashboard sa gustong malaman, lalo na sa magkakaroon ng thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng areas ng Northern Luzon at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.